Alina, POV. Kahit nawala ako sa mood na makiharap sa kahit kanino ngayong araw, wala akong choice kung hindi ang pakiharapan, si Mami Bridget. Naging mabait naman siya sa akin itong mga nakaraang buwan, kaya naman walang dahilan para iwasan ko siya. Yun nga lang, habang naglalakad ako palapit sa kanya, hindi ko pa nga maiwasan na magtaka dahil liban kay Daddy Hercules. Kasama din niya pala si Stel at si Lina. Sa wakas, bumaba din ang malandi. Narinig kong sambit ni Selena habang nakangisi. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang kamao at katakot-takot na pagpipigil ang kailangan kong gawin para hindi sumiklab ang galit na nararamdaman ko ngayon. Siya ang dahilan kung bakit muntik na akong mapahamak at ang lakas ng loob niya para magpakita sa akin ngayong araw na para bang walang nangyari. Hindi ako malandi, kaagad kong sagot sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung nasa harapan namin sila Mommy Bridget at Daddy Hercules. Basta ang importante sa akin ay ang maipagtanggol ang sarili ko. Hindi ka malandi? Talaga ba? Nakangising sagot ni Selena, sabay lapag sa mga larawan sa mesa. Kagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat nang masulyapan ko yon. Katulad yun ng mga larawan ipinakita ni Stel sa akin kanina bago niya ako pagsamantalahan. Hindi totoo yan. Ikaw ang may pakana niyan kaya nangyari to. Hindi ko na mapigilan pa ang maluha habang sinasabi ang katagang yon. Wala sa sariling napasulyap ako kay Mommy Bridget para sana humingi ng simpatya at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding lungkot nang mapansin kong pagkadismaya na nakaguhit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Si Selena. Talagang gusto mo pang idawit si Selena sa kalokohan mong ito, Alina? Baka sa boses ni Mommy Bridget ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid kaya naman nangihina ako na paupo sa isang bakanting upuan. Pakiramdam ko, bigla ko nawala ng lakas. Pakiramdam ko, nasa isa akong interogasyon at lahat sila'y kalaban at walang ni isa man sa kanila ang handang makinig at maniwala sa akin. Paano mo ipapaliwanag ang nasa larawan, Alina? Muling bigkas ni Mommy Bridget na nagpahagulhol ng aking iyak. Paano ko nga ba maipapaliwanag ang isang bagay gayong sa umpisa pa lang, hinusgahan na nila ako. Hindi totoo ang mga nasa larawan na yan, Mommy. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagkasala sa kasal naming dalawa ni Stel. Umiiyak kong bigkas. Alina, this is disgusting. Kahit ano pang paliwanag na gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo dahil kitang-kita naman sa mga larawan na yan ang panloloko mo sa akin. Galit naman na sabat ni Stel. Kaagad naman akong umiling. No! Hindi kita niloloko, Stel. Nagsasabi ako ng totoo. Alam mo naman na hindi ako lumalabas ng bahay, hindi ba? Pinuntahan ako ni Selena dito sa bahay kagabi at niyaya na lumabas para daw malibang ako. Hindi ko naman akalain na sa bar ang punta namin eh. Hindi ko alam kung anong klaseng alak ang piniinom nila sa akin. Kaya bigla ko nanghina. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, walang nangyari. Mahabang paliwanag ko. Shut up. Huwag mo nang bilugin pang ulo ko dahil kahit na ano pang gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Useless lang ang pag-uusap na ito. We're just wasting our time kaya Mom and Dad. Gusto kong hingin ng inyong basbas ngayong araw. Gusto ko ng divorce. Seryosong bigkas ni Stel. Pakiramdam ko bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ganun na lang ba kadali sa kanya para bitawan ako? Ni hindi man lang siya nag-imbestiga kung ano totoo at basta niya na lang akong hinusgahan. Right? Kung talagang hindi na maayos to, mabuti pa nga maghiwalay na kayo. Binigo mo kami, Alina. Akala talaga namin hindi ka kagaya sa mommy mo. Pero nagkamali kami. Nagpalaki pala kami ng ahas sa pamamahay na ito. Seryosong sagot naman ni Daddy Hercules. Lalo naman ako napahagulol ng iyak. Durog na durog ako. Hindi ko alam kung paano pababangon sa kinasadlakan ko ngayon. Pero isa lang ang sigurado ako. Kinamumuhian ko si Selena Montblanc. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya lahat sa akin. Pakiramdam ko, bigla ko naging bingi sa mga sumunod na sandali. Dahil sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman ko, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng mga nangyari. Naririnig kong mga masasakit na salita mula sa pamilya ni Stel. Pero wala na akong panahon pang pakinggan yon. Pakiramdam ko, bigla akong naging manhid at wala akong ibang ginawa ko hindi ang umiyak ng umiyak. Iba pala talagang magagawa kapag pinagkakaisahan ka na ng lahat. Namalayan ko na lang na pinipilit na nila akong papirmahin sa isang dokumento
Natuluyan ang tatapos sa kasal naming dalawa ni Stel. Naging sunod-sunuran ako dahil wala naman akong magagawa kay bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang biglang nawala sa akin ang lahat. Sa isang iglap lang biglang naglaho lahat ang mga pangarap ko kasama si Stel. Hindi pala talaga pwedeng maging kami. Maraming balakid at mukhang dumaan lang talaga ako sa buhay nila. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik ng kwarto. Pero namalayan ko na lang na nakadapa na ako ng kama ngayon at patuloy sa pag-iyak. Ang huling natatandaan ko'y binibigyan na lang nila ako ng 3 days para lisanin ang bahay na ito. Oo, sa akin daw ipinamana ni Lola Susan ang bahay na ito. Pero dahil ikinasal kaming dalawa, Miss Tel ay nagiging konjugal, property daw naming dalawa ito. Hindi ko alam kung nagulangan ba ako pagdating sa mga ari-arian, pero wala na akong pakialam pa. Wala naman talaga akong pakialam sa pera. Wala nang halaga sa akin ang lahat kung tuluyang mawawala sa akin si Stel. Wala sa sariling napatitig ako sa debit card ni binigay nila sa akin. Nakadeposit sa account na itong pera na nagkakahalaga ng kalahating presyo ng bahay na ito. Kumbaga, tuluyan ang binili ni Stel ang kalahati at tuluyan na akong nawala ng karapatan sa pamamahay na ito. Ipapasok din daw nila sa card na ito ang bahagi ng kita sa beach resort kung saan may shares din ako dapat dahil ginamit din doon ni Stel ang bahagi ng pera na namana ko kay Lola Susan. Well, hindi na ako aasa. Wala rin naman akong balak na gamitin ang perang nasa loob ng card na ito Sanay naman ako sa hirap at kaya ko namang magtrabaho. Masakit. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano pa makakabangon sa kabigo ang kinakaharap ko ngayon. Pero isa lang sigurado ko ngayon. Sobrang nahihirapan akong tanggapin ang lahat-lahat. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako sumama pa kay Stel dito sa Manila. Hindi na sana ako naniwala sa huwad niyang mga pangako. Dapat pala, kinilala ko muna siya bago ako sumama sa kanya. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Lumipas ang buong maghapon at magdamag na wala akong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Pagkatapos kong pirmahan ang divorce paper kanina, sumabay na rin si Stel na umalis kasamang kanyang mga magulang. Wala na talaga siguro siyang pakialam sa akin. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon, hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Napabalikwas na lang ako ng bangon nang maramdaman kong malamig na bagay na biglang bumuhos sa aking katawan. Hoy, dambuhala! Tulog ka pa rin? Mag-impake ka na kaya? Nakapamewang na bigkas ni Selena habang nasa tabi niya ang tatawa-tawang si Glenda. Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakapasok dito sa silid? Galit kong sigaw sabay dampot sa unan at binato sa kanilang dalawa. Narinig ko pa ang malutong na mura ni Selena nang tamaan siya ng unan bago niya din dinampot at binato sa akin. Sa pulang mukha ko. Gaga, ang lakas ng loob mo para batuhin ako ng unan. Alam mong dambuhala ka, noon pa talaga ako nagtitimpi sa'yo Dapat talaga pinuruhan na kita noon para hindi ka na nakabalik sa pamilya namin. Galit na sigaw ni Selena sa akin. Gulat naman ako napatitig sa kanya. Anong sabi mo? Anong ibig mo sabihin? Kahit na basang-basa ang kasuotan ko dahil sa malamig na tubig na isinabi niya sa akin, hindi ko naramdam yun. Hindi man direktang sinabi ni Selena, alam ko may laman ang katagang binitawan niya. No, nothing. By the way, nagbago ng isip ni Stel. Instead na 3 days ang ibinigay niyang palugit sa'yo na lumayas ka sa bahay na to, ginawa niya na lang na hanggang ngayong araw. Nakangisi niya sagot sa akin. Hindi ko na napigilan pang maikuyom ang kamao ko dahil sa sinabi niya. Anong sabi mo? Alam mo Selena, ang hilig mo makialam sa problema ng may problema. Sino ka ba para sundin ko? Hanggat hindi si Stella nagpapaalis sa akin dito, hindi ako aalis sa pamamahay na to. Galit kong sigaw sa kanya. Sumusobra na talaga ang babaeng to. Sagad hanggang butong kasamaan. Oh really? Nandito man si Stella or wala kang choice kung hindi lumayas sa bahay na to. For your information, Alina, may bago ng reynang bahay na to at yun ay walang iba kung hindi si Glenda. Nakangisi niyang sagot sa akin. Wala sa sarili na patitig ako kay Glenda, nakitang-kita din sa mukha niyang tuwa habang nakatitig sa akin. Hindi totoo yan. Naguguluhan lang si Stella at pasasaan ba't maayos din namin to. Wala sa sariling bigkas ko sabay iling. Pigil kong sarili ko na maluha. No Alina, huwag ka nang umasa pa. Hindi naman iniwala sa'yo si Stella dahil nakaplano ng lahat. Once na ma-approve ng sa korte tuluyan ng mapawalang bisang kasal ninyong dalawa ni Stella, magpapakasal din naman kaagad silang dalawa ni Glenda. Nakangisi niya sagot sa akin. Pakiramdam ko bigla akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig.
Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakasalampak sa kama at mabilis na nilapitan si Selena. Makakaganti din ako sa inyo. Sa ngayon, maaaring sa iyo pumapabor ang kapalaran. Pero pasasaan ba't babalik ka rin din ng mundo at ikaw naman ang iiyak at magdudusa, Selena? Galit kong sigaw sa kanya. Kaagad naman nanlaki ang mga mata nito sa galit kasabay ng pag-angat ng palad niya at diretso yung lumagapak sa aking pisngi. Hindi ako naniniwala sa karma at kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapapabagsak. Sino ka ba ha? Sino ka ba? Isa ka lang namang walang kwentang tao at anak ng isang marumit kriminal na babae. Galit na sigaw niya sa akin. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Galit kong sigaw pabalik sa kanya at hindi ko na napigilan pang sarili ko. Mabilis na umangat ang kanan kong kamay at lumagapak yun sa pisngi ni Selena. Patas na kami. Sinampal niya ako kanina at ginantihan ko lang naman siya ngayon. Talagang sumusobra na siya. Hindi ko na kaya pang tiisin ang masama niyang pag-uugali. Kaya lang sa pagsampal kong iyon kay Selena, siyang pagbukas naman ng pintuan ng kwarto at kitang-kita ni Stella ang ginawa kong pagsampal sa kapatid niya. Anong ginawa mo ha? Wala kang karapatan saktan ng kahit na sino sa pamamahay ko, Alina! Narinig kong galit na bigkas ni Stella. Kasabay ng mahigpit na paghawak niya sa baraso ko, sabay kaladkad niya sa akin palabas ng kwarto. Pinilit ko magpumiglas para makawala sa kanya, pero walang saysayang naging lakas ko sa kanya. Kitang-kita sa mukha ni Stella ang galit, pero wala na akong pakialam pa. Wala na. Sirang-sira na ako. Sinira na nila ako at hindi na maibabalik pang mga nangyari na. Hindi matutumbasan ng kahit na anong salitang mga luhang na ilabas ng aking mga mata. Bitawan mo ko, Stella. Kung ayaw mo na sa akin, so be it. Ayaw ko na din sa'yo. Isa kang walang kwentang lalaki at hindi ka dapat mahalin. Galit kong sigaw dahil sa matindi kong galit. Pakiramdam ko biglang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. At gusto kong sugurin si Selena na noon ay tatawa-tawa habang nakatitig sa akin. Eh di lumabas din ang totoo. Ayaw mo na sa akin dahil may mga lalaki ka na? Hindi ka marunong makontento sa iisang lalaki? Ganun ba, Alina? Galit na sigaw pabalik ni Stella sa akin sabay patulak niya akong binitawan. Na siyang dahilan kaya nawalan ako ng balansa at paupong bumagsak sa sahig. Oo na! Malandi na ako malandi pero itong tatandaan mo. Darating at darating din ang karma sa inyong lahat. Darating din ang araw na makakaganti ako sa inyo. Malakas kong sigaw. Ramdam ko ng panginginig ng buo kong katawan sa galit. Total, pinapalayas naman na nila ako. Kaya dapat na sigurong sabihin ko na rin kung ano man ang gusto kong sabihin sa kanila. Makaganti man lang kahit na kaunti. Ang dami pang dadae. Lumayas ka na nga. Galit na sabat ni Selena at nagulat na lang ako na bigla niya akong hawakan. Sa aking buhok at pakaladkad na hinila patungo sa hagdan. Pakiramdam ko malalagas lahat ng buhok ko sa ginawa niyang paghila sa akin. Kaya pilit ako nagpupumiglas. Huli na nang mapansin ko na nasa unahang baitang na pala kami ng hagdan. At dahil basa pati pa ako'y nadulas ako kasabay ng pagkabitaw ni Selena sa buhok ko. Ang huli kong narinig ay ang tarantang pinaghalong sigaw nila Selena at Stella. Bago ko naramdaman ng isang matulis na bagay na tumama sa ulo ko kasabay ng pagdilim ng buo kong paligid. Alina! Sigaw na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay kasabay ng pagtama ng ulo ni Alina sa railings ng hagdan na siyang dahilan kaya tuluyan tong natumba at nagpagulong-gulong sa bawat baitang ng hagdan pababa. Mabilis na napababa si Stella at kaagad niyang dinaluhan ng dalaga na walang malay. Duguan ang ulo nito at hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Alina! Alina! Gising! Tarantang bigkas ni Stella habang hindi niya malaman kung hahawakan ba o hindi ang kanyang asawa. Ang kaninang galit na nararamdaman niya para kay Alina ay biglang naglaho at napalitan niya ng matinding pag-aalala. Samantalang si Selena ay parang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Halata sa mukha niya na guilt kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sambit sabay titig sa nanginginig niyang kamay. Ngayon niya lang lubos na na-realize kung anong nagawa niyang malaking pagkakamali. Ang gusto niya lang naman ituluyang mapalaya si Alina sa buhay ng pamilya nila dahil kinamumuhian niya ito pero hindi niya naman talaga intensyon na muli niya itong saktan. Ano pang ginagawa niyo? Tumawag na kayo ng ambulansya! Ngayon na! Bumalik lang siya sa realidad nang marinig niya ang boses ng kakambal niyang si Stella. Kinapaka pa niya sa bulsa ang kanyang phone pero wala siyang nakapa kaya wala sa sarili na patitik siya kay Glenda.
na noon ay kitang-kita din sa mga mata ang matinding pagkagulat sa mga nasaksihan. Ano nang gagawin natin ngayon, Glenda? Natatakot ako. Mahina niyang sambit. Kaagad namang inabot ni Glenda ang kanyang sariling cellphone, sabay tango. Hayaan mo, tayong tatlo lang naman ang nandito eh. Walang ibang taong nakakita at pwede nating palabasin na aksidente lang lahat. Walang may gusto't aksidente siyang nahulog. Kaagad naman sagot ni Glenda para pagaanin ang kalooban ng kaibigan niya. Kaya lang mukhang walang epekto yun kay Selena. Nangingibabaw na kasi sa puso nito ang matinding takot na baka mapahamak si Alina dahil sa ginawa niya. Kung hindi niya sana ito hinawakan sa buhok at kinaladkad, hindi sana ito nahulog sa hagdan. No, paano kung mamatay siya? Glenda, ayaw ko maging kriminal. Maldita lang ako pero hindi ako kriminal. Umiyak na bigkas ni Selena. Pakiramdam niya bigla siyang bumalik sa nakaraan. Sa mga nangyari 3 years ago na naging dahilan kaya muntik na rin ikapahamak ni Alina. Nasundan ng pagkakamaling iyon at hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng konsensya niya ang lahat-lahat. Kung ayaw mo siyang mapahamak, tumawag na kayo ng ambulansya. Gayon din. Galit naman na sigaw ni Stel na noon ikandong na nito ang walang malay na si Alina. Pilit niya pa rin ginigising ang dalaga pero wala siyang nakitang response mula dito. Habang nagtatagal, lalong dumadami ang patak ng dugo mula sa ulo nito. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Selena, pinilit niya pa rin tumawag ng ambulansya. Mismo sa hospital ng uncle niyang si Lucas tumawag at ilang saglit lang, kaagad din namang dumating ang ambulansya at mabilis na isinugot sa ospital si Alina. At mabilis na ipinasok sa loob ng emergency room. Uncle please, nakikiusap ako. Gawin niyo pong lahat ng mailigtas si Alina. Nakikiusap ako, Uncle. Kaagad nasambit ni Stel sa doktor niyang tiyuhin at may-ari ng ospital na to. Mula sa director's office, kaagad na napababa, patungo sa emergency room ang kanyang uncle nang nabalitaan itong nangyari kay Alina. Matagal ng panahon na naging suki si Alina sa ospital niya, kaya kilalang kilala niya ito. Ang half-brother niyang sa Hercules ang halos nagpalaki dito at kay Tita Susan naman nagdalaga. Ang ospital niya din ang naging daan para sa surgery ni Alina noon. Kaya naman noong biglang tumawag si Selena kanina na kailangan daw ng ambulance, kaagad siyang nagpadala. Ano ba kasing nangyari, Stel? Bakit siya nahulog sa hagdan? Seryosong tanong ni Doc Lucas sa pamangkin niya. Hindi nakasagot si Stel, samantalang si Selena naman ay sobrang kinakabahan din. Kapag mabulgar na siya ang dahilan kaya nahulog si Alina, tsak na malalagot siya. Mag-usap ulit tayo mamaya. Seryosong bigkas ni Doc Lucas sa mga pamangkin at mabilis na itong naglakad papasok sa loob ng emergency room. Naiwan naman sila Stel at Selena na parehong aligagat hindi malaman ang gagawin. Tinulak mo ba siya kanina? Seryosong tanong ni Stel kay Selena pagkatapos ng mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sunod-sunod na umiling si Selena at takot na tumitig sa kakambal niya. No, hindi. Wala akong intentions na saktan siya. Kilala mo ko, Stel. Spoiled brat lang ako pero hindi ako mamamatay tao. Natatakot niyang bigkas kasabay ng paghikbi. Hindi ako naniniwala na hindi mo intensyon na saktan siya, Selena. Pangalawang beses mo na tong ginawa at sana lang talaga walang masamang mangyari sa kanya. Dahil kapag nagkataon, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Seryosong bigkas ni Stel na labis niyang ikinagulat. Hindi naman makapaniwalang napatitig siya sa kakambal niya. Anong sabi mo? Sinisisi mo ba ako sa mga nangyari? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko sinasadya eh. Hindi ko sinasadya. Mataas na boses na sagot niya kay Stel na noon ay galit din na nakatitig sa kanya. Stel's POV. Bakit ang tagal? Mahina akong bigkas habang hindi mawala-wala ang matinding kaba sa puso ko. Kasalanan ko. Yes, kasalanan ko kung bakit nahulog si Alina kanina sa hagdan. Kung hindi nang sana ako padalos-dalos ng desisyon, hindi sana nangyari to. Kung napigilan ko lang sana si Selena sa pambubuli kay Alina. Kanina hindi sana siya nahulog sa hagdan na siyang dahilan kaya nasa hindi maayos na kalagayan siya ngayon. Muli ako napatitig kay Selena. Kitang-kita ko sa mukha nitong matinding takot habang nakatitig din sa akin. Gustuin ko mang pagsalitaan siya ng masasakit pero hindi ko naman magawa dahil hindi na rin naman maibabalik ang mga nangyari na. Isang malakas na buntong hininga pinakawalan ko at muling napatitig sa pintuan ng emergency room. Hanggang ngayon, ginagamot pa rin si Alina. Sana okay lang siya. Sana magiging maayos din ang lahat. Mariin akong napapikit. Kaagad na lumitaw sa balintataw kong luha ang mukha ni Alina, ang paghihinagpis niya at paulit-ulit na pagsusumamo sa akin. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang kamao ko.
Anong nagawa ko? Bakit nangyari to sa aming dalawa? Bakit sa kanya ko sinisisi ang lahat gayong alam ko rin naman sa sarili ko na nagkamali ako? Bakit hindi ko siya pinakinggan at hinayaan na makapagpaliwanag sa akin? Nagkamali ba ako? Nagpadalos-dalos ako sa akin naging desisyon. Wala sa sariling naglakad ako palayo sa pintuan ng emergency room. Hindi pa rin lumalabas si Uncle Lucas at ang bawat minutong lumilipas ay lalo nagpapadagdag sa takot na nararamdaman ng puso ko. Excuse me, wala sa sariling napaangat ako ng tingin ng maramdaman ko ang pagbangga ng kung sino sa akin. Kagad na tumambad sa paningin kong isang matangkad na lalaki. Mukha siyang foreigner at hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si George Montano at marami sila. May mga kasama din silang mga lalaking puro nakaitim na suit. George, kunot-no kong bigkas. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. Ibang-iba siya sa George na nakilala ko 3 years ago. Yes, 3 years ago pagkatapos naming naikasal ni Alina, hindi ko na rin siya napapansin sa eskwelahan na pinapasukan namin. Ang huling naging balita ko ay lumipad sa ito patungo sa ibang bansa para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Long time no see, Mr. Montblanc. Seryosong bigkas ni George. Wala sa sariling napatitig ako sa kasama niya nang tumango ito sa akin at diretso nang naglakad, paalis kasunod ng mga kalalakihang kasama nila. Anong ginagawa mo dito sa ospital? Huwag mo sabihin na isa ka sa mga OJT ng ospital na ito. Parang kakong tanong kay George. Alam kong hindi ka panipaniwalang tanong kong iyon dahil hanggang ngayon nag-aaral pa rin itong si George para maging doktor. May sarili ding ospital ng pamilya nila. May kukunin lang kami, kaya kami nandito. Maiksing sagot ni George, kasabay ng narinig kong komosyon. Wala sa sariling napalingon ako at ganun na lang ang gulat ko nang isa-isang nagsilabasa ng doktor at ilang medical personnel na tumitingin kay Alina. Wala sa sariling napahakbang ako papunta doon, pero natigilan din ako nang maramdaman kong paghawak ni George sa braso ko. Kanang makialam pa kung ayaw mo magkagulo. Ang basura na gusto mong itapon, isang malaking kayamanan sa pamilya namin, Mr. Montblanc. Seryosong bigkas ni George. Ramdam ko sa boses niyang panganib na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Kilala si George noon sa pagiging masayahin at friendly sa pinapasukan naming eskwelahan. Anong ibig mo sabihin? Galit kong bigkas. Kagad ko napansin ang galit sa kanyang mga mata habang titig na titig sa akin. Hindi mo pa rin ba nakuha ang ibig kong sabihin? Tignan mo kung sinong nilalabas ng mga kasama ko. Nakangisi niyang sagot. Kagad na lalaki ang mga mata ko sa gulat nang muli sa loob ay tinutulak na ng ilang mga lalaking nakaitim ang stretcher kung saan nakahigang wala pa ring malay na si Alina. Unlike kanina, may dextrose na nakakabit dito at may benda na rin sa ulo. Mukha lang din ang litaw sa kanya dahil natatakpan na ng puting kumot ang buo nitong katawan. Hindi ko tuloy makonfirm kung ang ulo lang ba ang napinsala sa kanya or may iba pa ba. Anong ibig sabihin nito, George? Galit kong tanong at malakas na tinabig ang kanyang kamay kaya nabitawan niya ako. Napansin ko pang napatayo din ng gulat na si Selena at napalapit kay Uncle Lucas na noon ay kausap ng lalaking mukhang foreigner na kasama nitong si George. Anong ibig kong sabihin? Simple, hindi mo siya kayang alagaan. Kaya binabawi ko na sa'yo, Mr. Montblanc. Seryosong sagot ni George sa akin. Kaagad ko na ikuyom ang aking kamaot at mang sasapakin ko na sana siya. Pero mas mabilis siya sa akin. Kaagad niya akong sinikmuraan, kaya naman halos mamilipit ako sa sakit. Wala ka nang magagawa, Pastel. Simula ngayong araw, hindi mo na siya makikita. Galit na muling wika nito at mabilis akong tinalikuran. Nilapitan itong stretcher kung saan nakahiga ang wala pa ring malay na si Alina. At pumantay ito sa paglalakad hanggang sa dumaan sila sa harapan ko. No, hindi pwede ang ginagawa mo, George. Asawa niya ako at lahat ng karapatan ay nasa akin. Galit kong sigaw at akmang lalapit din sana ako sa stretcher kung nasaan si Alina pero mabilis akong hinarangan ng tatlong nakaitim na mga kalalakihan. Umalis kayo. Anong ginagawa niyo, ha? Asawa kong ginagalaw niyo at hindi pwede yan. Galit kong bigkas at malakas na itinulak ang isa sa kanila. Yun nga lang, hindi ko napaghandaan ang ginawa ng isa sa kanila. At namalayan ko na lang ang pagtama ng kamao nito sa pangako. Mahilo-hilo akong bumagsak sa malamig na tiles habang ramdam kong pagdali ng dugo mula sa ilong ko. Ano ang mangyayari ngayong kinuha na ni George si Alina dahil sa pagkakahulog? Bumalik na kaya ang nawalang alaala ni Alina? At magawa kaya niyang makaganti sa mga taong nanakit sa kanya, lalo na kay Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.